Guys, welcome back to my channel. And since Holy Week ngayon, medyo chill lang tayo. I-share ko sa inyo ang aking camping trip sa Tanay. Bago lang tayo sa camping. In fact, this is my second camping trip. Marami pa tayong matututunan dito sa camping trip. And as usual, kasama natin ang ating Ranger Raptor na very useful na pick up kasi malaki yung kanyang bed. So marami kang madadala na gamit. So you have to prepare in advance. So dapat meron kang checklist para wala kang makalimutan. Okay, here we go. We're now going to Tanay, Rizal. Umalis kami ng maaga para hindi kami maabutan ng init. So kumain muna kami dito sa may Marcos Highway para mag-breakfast. As you can see, fully loaded yung Raptor. Sobrang dami ng gamit. Okay lang naman yung baba ng likod niya. As long as alam mo yung maximum capacity, hindi ka bibitinin sa kanyang loading capacity. Mind you, mga camping gears yung dala ko sa likod, kaya sakto lang yung drop niya. Pero ibang usapan na kapag pang workhorse na bigat ang ilalagay mo. Dito sa Marilaki Highway, may konting congestion sa certain areas. After that, dire-diretso ka na. This is my second time na pumunta ng Tanay. Hindi ako masyadong pumupunta dito kasi nakikita ko na maraming mga kamote riders dito. Kaya medyo takot ako. So alam mo na, kahit nag-iingat ka, yung mga nagmumotor na nagpapasikat, pwede kang mabangga eh. Pero maganda dito sa Tanay kasi maganda yung tanawin kasi nga bulubundukin. Kung madidevelop ito ng mabuti, this can rival yung Tagaytay kasi malamig yung weather. At bumili nga pala ako ng power station, itong River 3 Max Plus. Ang battery capacity niya ay 858 watt-hours at pwede siyang mag-boost ng 1,200 watts. So maganda itong gamitin kapag magka-camping ka, pagcha-charge ng mga cellphone o kaya pagcha-charge ng ilaw at saka yung sa iba pang mga appliances. Itong nakuha ko is meron siyang free na solar panel which can charge itong ating power station. Ang capacity ng solar panel is 100 watts. Ang kagandahan dito sa EcoFlow, mabilis siyang mag-charge. From 0 to 100% battery, 1 oras lang ang charging time. By the way, ang competitor niya is yung Blue Yeti. Ang maganda rito, nadidetach mo yung additional battery. So, pwede mong iwanan kung hindi mo naman kailangan. Kasi mabigat siya eh. Pagkasama itong battery saka itong power station niya, ang total weight niya is about 10 kilos. By the way, dito ko nga pala siya nabili sa Altitude dito sa Pioneer Street sa Mandaluyong. Ang maganda dito, maluwag yung parking area niya. So, eto na yung unit at eto naman yung kanyang libre na bag. Okay, going back to our trip. Nandito na tayo sa Marilaki Highway. As I said, maganda yung lugar. At ang maganda dito, makinis yung asphalt road. Marami din kaming nadaanan ng magagandang spots at saka maraming mga kainan. Sana ma-preserve natin yung mga ganitong areas at hindi magputol ng mga punong kahoy. Kasi nakaka-relax pag masdan yung mga puno. Marami lang talagang nagmumotor dito, so dapat alert ka. Pero ngayon mukhang mabagal na yung takbo nila. Kasi siguro nag-iingat din sila kasi maraming ang naaksidente. So after 1 hour of travel, malapit na tayo sa ating destination. Ang ating destination is yung Vista Sol Ilago. So from the main highway, kumanan tayo papasok doon sa campsite. Medyo makipot yung daan papunta doon sa campsite. So kapag meron kang kasalubong, medyo titigil ka. Yung campsite nga pala ay exclusive lang. So, dapat ipa-reserve nyo in advance. So, 3 family kami. So, pina-reserve namin yung lugar para exclusive lang sa aming 3 families. Mahirap din kasi kapag hindi exclusive. Medyo magulo at maingay. So, dito, kontrolado nyo yung lugar kasi kayo lang ang nagka-camp. At secured yung place kasi merong bakod at saka gate. Okay, narating na natin yung lugar at nandito na tayo sa Vista Sol Ilago. So, ang challenge ngayon is yung mag-set up ng tent. Kasi ang dami nating dala, punong-puno yung ating bed. So, kailangan mabilis ka ding mag-set up para hindi ka abutan ng init. So, after a while, nakapag-set up na tayo at ang sunod na step is magluto ng lunch.
So, dito ko rin nasubukan yung ating solar panel sa pagcha-charge nitong ating power station. Based on capacity, 100 watts yung solar panel. Pero hindi naman 100% na makaka-produce yun. So, based on experience, dito nakaka-produce siya from about 50 to 60% ng kanyang capacity. So, assuming na mga 8 hours yung charging mo, so you can actually produce 480 watt-hours using that solar panel. So, eto na, nakapag-set up na kami ng aming mga tent. So, dito, makikita mo yung magandang view. Mataas yung lugar kasi nasa hill siya and you can see from afar yung Laguna Lake. As of now, since baguhan pa lang tayo sa camping, ang ginagamit ko lang is yung capacity ng bed ko. Since malaki ang bed space ng Raptor, marami naman akong nailalagay na mga gamit. At hindi ko pa need maglagay ng additional rack, such as yung bed rack or roof rack, na pwede mong lagyan ng additional na gamit. Pero as of now, hindi ko pa naman kailangan. Pero in the future, siguro maglalagay din tayo niyan. Tingnan natin yung setup ng mga kasama namin dito. Ito naman yung setup ni Roy, yung isang kasama natin. Ang kanyang tent is yung Nature Hike Iris Alpha Tunnel Tent. Yan yung parang tunnel lang style, tapos meron siyang open sa gitna. At sa gabi, pwede mo siyang isarado. So, pwede mo siyang i-close ng buo. At ito naman yung kanyang kitchen setup. Maraming style ng pagsisetup ng kitchen. So, marami kang mabibili ng mga items na pwede mong magamit. Makikita mo na color coordinated siya. It's either black or brown lang. Ito naman yung setup ko. I'm using Nature Hike Village 13 Upgraded, yung automatic tent. So, madali siyang i-setup. Ganito yung itsura ng bedroom. Meron akong dalawang airbed, isang double at saka isang single. At ganito naman ang setup ni Danny. Meron siyang dome tent saka Village 13 na tent. So, lahat Nature Hike yung brand ng aming tent. Yung kitchen ko naman nakahiwalay. Meron din akong dome tent. Ang brand ng dome tent is also Nature Hike. Meron din siyang pang-cover. So, pwede mo siyang i-cover pagka gabi na o kaya kapag maaraw, pwede mo yung isang side may cover, yung another side is open para maka-flow yung air. At sa gabi, of course, meron tayong ilaw. So, ang ginagamit natin yung rechargeable ng mga lights. So, tamang-tama, pag naubusan ng charge yung ilaw mo, pwede mong i-charge dito sa power station. At sa gabi, nanonood kami ng movies. Yung kasama namin, meron siyang projector na dala. At meron din silang dalang Starlink. So, walang problema sa internet. So, pwede pa silang magtrabaho sa gabi. Kasi they are working for a US company at ang trabaho nila is sa gabi. Ang ganda dito sa gabi, malamig yung simoy ng hangin, and you can also see the stars. Pag-araw naman, medyo mainit. Itong dome tent ko, as I said before, pwede ko siyang takpan sa dalawang side o tatlong side. So, pwede kong ma-block yung sun depende sa time of the day. So, yan ang view ng Vistasol Ilago during daytime. You can clearly see yung Laguna Lake from the site. So, after 3 days, we have to pack up na. Kasi ang check-out time is 12 o'clock. So, after breakfast, simula ka nang magbaklas ng iyong tent para you can leave at about 12 noon. Madali lang magbaklas ng tent compared sa magse-set up ka ng tent. So, dapat memorize mo din kung paano mo i-impake yung mga gamit mo para magkasya dun sa truck bed. So, from this setup, kailangan kong i-deflate yung aking dalawang airbed. Madali lang namang mag-deflate. Ipipress mo lang yung button para mag-deflate yung air do sa bed. So, automatic yon na mawawala yung hangin ng bed. After that, pwede mo siyang tiklupin. At ganito yung itsura kapag ka natiklop na. Then, ilalagay mo siya doon sa kanyang lalagyan para ganito yung itsura niya. Okay, na-dismantle na natin yung ating tent at ganito na yung itsura ng ating bed. Maganda yung pagkakaayos ko kasi memorize ko yan. So, after nating mag-impake, lumabas na tayo ng campsite. So, dito medyo masikip yung daan. Hindi pwede ang salubungan. Especially itong Ranger Raptor, ang lapad niya. Ang maganda dito sa Raptor, meron siyang malaking screen na naka-integrate nun sa 360 camera. So, gamit na gamit mo yung camera kapag ganitong maliliit na daan. So, pag in-on mo yung camera,
makikita mo na yung sides mo para makakalculate mo kung sasabit ka o hindi. So, in this case, may nakapark na kotse dito sa maliit na daan. So, inon natin yung camera para makita natin yung space. Yan, kita natin yung top view saka yung side view para maiwasan natin na sumabit. So, very useful yung camera na to sa ganitong mga sitwasyon. So, in this case, meron tricycle sa kanan. So, para maiwasan natin na masabit, inon ulit natin yung camera. So, yan, nakalabas na tayo ng camp at nandito na ulit tayo sa highway. So, papunta na ngayon tayo sa Tanay Highlands para mag-lunch bago tayo umuwi. Napakainit ng panahon. Ang temperature outside is about 39 to 40 degrees. Kayang-kaya naman ng aircon ng ating Ranger Raptor. So, after about mga 20 minutes, nakarating na tayo dito sa Tanay Highlands. Ito yung sikat na restaurant na overlooking yung Pililya Wind Farm. So, sa dami ng tao, kailangan mong pumila. So, bibigyan kanila ng number para doon sa pila. So, once na matawag na yung number nyo, pwede ka nang pumasok. So, ganito yung itsura ng loob niya. It's an open-air restaurant na maganda yung view. So, merong space dun sa gitna. At dito, merong kainan na merong bubong. Actually, punong-puno yung restaurant. Ang dami nilang customers. Pero mabilis naman yung serving ng food. At ito yung view niya. Maganda yung view. Kitang-kita mo from afar yung Pililya Wind Farm. Makita nyo mabagal yung ikot ng blades. Pero meron yung gear reducer na nakakoupled doon sa electric motor na mas mabilis na ngayon yung RPM. And that one produces yung electricity. So, after nating mag-lunch, umuwi na tayo. Masaya yung experience ng 3 days and 2 nights na camping. It's a new experience for us. Marami pa tayong matututunan as we go along. Okay, hanggang dito na lang. I hope nakapagbigay ako sa inyo ng idea about camping using our Ranger Raptor. Okay, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!